Logan's POV. Kinaumagahan, maaga akong umalis ng bahay para mag-asikaso ng mga kailangan sa office. Absent si Rickson ngayon at ako na rin naman ang uupo ulit bilang CEO. Tama nang nagawa niya sa company ko at lubos kong pinagpapasalamat na may kaibigan akong katulad niya. Kahit na naghiwalay kami ng little sister niya, hindi nabawasan ang samahan namin. Bagkos mas tumibay pa kami, imbis na kapatid niyang kampihan nito. Ngunit ako ang pinanigan niya. Alam niyang mali ang ginawa nito sa akin. Anyway, tapos na yon. Kinalimutan ko ng lahat at binaon sa limot. I'm looking forward of my new life and career. I have no time to fall in love again. Tanggap ko natatanda akong binata. Maybe mag-a-adapt na lang ako ng mga bata sa shelter na sinusuportahan ko. Paalis na ako ng bahay na makalimutan ko ang cellphone ko kaya bumalik ako sa kwarto. Nang makita ko to, kaagad kong kinuha at sinuksok sa bulsa ko. Lumabas ako ng bahay at sumakay ng kotse at pinaandar papalayo ng bahay. Solo lang naman ako nakatira dito kaya hindi ako naglalagi sa mansyon. Nalulungkot lang ako kapag naalalang mga magulang kong namatay na. I was devastated that day. Kasabay ng pagkamatay nila ang panloloko ng ex-girlfriend ko sa akin. Nakarating ako ng LSGC nang maaga kaya hindi na ako nakapag-breakfast sa bahay at hindi rin naman ako sanay na kumain, lalo na't solo lang ako sa buhay. Bago ako umakyat ng office, nagtungo na muna ako sa cafeteria para doon na lang kumain. Pagpasok ko sa loob, wala man lang ni isang bumati sa akin na ikinatuwa ko at malaya akong makakakain rito ng matiwasay sapagkat walang nakakakilala sa akin. Habang kumakain ako sa loob ng cafeteria, napukaw ng pansin ko ang dalawang batang lalaki at hindi ko maiwasang na panay-panay ang lingon ko sa dalawa na kinagigiliwan ng lahat. Mula sa staff ng cafeteria at pati na rin ang mga employees, kahit malayo ako maski man ako'y nagagalak sa pinagagawa nila. Sumasayaw kasi sila sa harap ng cafeteria at bilang kapalit ay bibigyan sila nito ng hotdog. Kaya nagilo ang mga tao dito at hindi lang yun napaka-genius ng mga bata. Kaya lahat na amaze sa talino ng dalawa. Sa tansya ko nasa 9 o 10 taon ng dalawang bata at mukha rin silang kambal. Although may pagkakaiba sila sa appearance kung susuriin mo mabuti. Hindi ko na inalam kung sinong mga magulang ng kambal, bastang masasabi ko lang na swerte sila sa anak nila. Naglakad na ako palabas ng cafeteria nang maalalang marami pa pala akong gagawin sa office. Nagpaalam kasi sa akin si Rickson na may date raw, kaya pinagbigyan ko na rin. Nakasanayan ko ng Itali ang mahaba kong buhok na hanggang balikat. Hindi ko na rin inaahit ang balbas at bigote ko. Sabi pa nga ni Rickson para na akong oldie sa itsura ko. Wala naman akong pake sa sasabihin nila. Naliligo naman ako araw-araw at malinis ako sa katawan. Pag-akyat ko ng office, narinig ko na kaagad ang ingay ng mga staff sa hallway. Hindi naman ako dakilang tsismoso, pero binagalan kong paglalakad para marinig kong sinasabi nila at pinag-uusapan. Alam niyo bang latest news ngayon? Tanong na hindi katangkarang babae. Ano? Sabay na sagot ng dalawa pang babae. Pinupormahan na raw ni Sir Rickson ang sekretary niya. Balita ko pa nga, inaya raw ito ng date. Sad nito. We, baka chismis lang yan. Bakit naman liligawan ni Sir Rickson ng isang single mom? Sa gwapo ni Sir, mukha ba siyang papatol sa napagsawaan na? Natatawang wika nito. Paalis na sana ako nang marinig kong sinabi ng isa pa. The word pinagsawaan na hindi kaaya-ayang pakinggan, lalo na't kapwa babae pa nilang pinupulaan nila. You're right, girl. Ayan na nga ang sinasabi ko. Imposible talaga. Natatawang wika pa nito at maging ang iba pa nilang kasama sa pakikipagtsismisan. Excuse me girls, do you have work today? Seryosong tanong ko sa mga to. Meron, pabalang nasagot nito. Kaya medyo nagiba ang aura ng mukha niya. Really? So may I ask something? If spreading a fake news is a part of your job here? Follow-up question ko. Pinakatitigan nila akong tatlo, tila sinusuri ang buong pagkatao ko. Sabay nila akong tinignan na mula ulo at hanggang paa na parang nakakadiri. Sabi-sabi na, sino ka ba? Bago ka lang ba dito? At ano bang pakialam mo, gusgusin? Matari na sambit nito. Sabay tawa pa ng dalawa niyang kasama nang marinig kong sinabi nito. Ewan ko ba kung bakit uminit ang ulo ko sa mga pinagsasabi nila. Kaya naman sinamaan ko sila ng tingin at nang magsasalita na ako, bigla namang sumulpot ang Vice President na si Mrs. Onofre at binati ako. Sir Logan Smith, long time no see. How was your vacation in New York? Magalang na bati nito sabay tanong na rin tungkol sa vacation ko sa New York. Definitely good, nakagiting sagot ko.
Nakita ko naman ang gulat sa mga mata ng tatlong babae na mapanglait na lumait sa akin. The three of you, what are you doing here? Tanong nito sa tatlong babae. Go back to your work, now! Pahabol niyang sambit. Aalis na sana ang tatlo nang nagsalita ako. No need, Mrs. Onofre, because they are all fired. I don't wanna see their faces inside and outside of my company. Maotoridad na utos ko na ikinagulat ni Mrs. Onofre. Sir, what do you mean? Naguguluhang tanong nito na panaytingin na salitan sa aming apat. Kita naman sa mga mukha ng tatlong babae ang takot at pagkapahiya. Sir, sorry. I didn't mean it. Hinging paumanhin ng babaeng nagsabi sa akin ng mukha akong gusgusin. Sorry, I don't need your sorry because I want you to leave my company. Pack your things now. Ulit ko. But sir, naluluhang pakiusap ng mga ito. Pero saradong utak ko. Ayokong itolerate ang katoksikan ng tatlong babae na to sa loob ng company ko. I have to go, Mrs. Onofre. See you later. Huling wika ako bago ako naglakad papalayo sa kanilang apat. Pakiramdam ko na ipagtanggol ko ng babae na Rickson. Hindi ko pa man siya nakikilala, dama ko mabait siya at hindi ako naniniwala. Nagagamitin niya lang ang best friend ko. I know Rickson very well. He is not a typical man na magpapagamit lang. He is smart. When it comes into relationships, baby ako pa nga nagpapakatanga sa mga relasyon. Ngunit noon lang yon at hindi na ngayon. Natuto na ako sa nakaraan na tayo ka nang mangyari pa at balikan. Pagpasok ko sa office, tambak ng mga paperwork ko at naglakad kaagad ako patungong table. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Nakaupo na ako sa swivel chair nang may biglang kumatok. Come in, wika ako. Sapat na ang boses ko para marinig na nasa labas. Binuksan itong pintuan at bumungad sa akin ng isang babae. Kahit hindi ko siya tapunan ng tingin, alam kong babae siya. Mr. Rick? Yes, Rickson is busy. What do you want to say? I'm his best friend. Pakilala ko't hindi ko sinabing ako may-ari ng company. I see, nahiyang wika nito. Here's the documents that he gave me. Kindly give it to him once he visit here. Thank you, magalang na wika nito. Okay, just put it there. Sagot ko habang abala ako sa pagre-review ng mga files at hindi ko pinansin o tinignan ang itsura ng kausap ko. Naglakad na ito papalayo at palabas na ng pintuan nang mapaangat ako ng tingin. Nakita ko ang ganda ng korba ng pangupo niya kaya hindi ko maiwasang mag-init at biglang nabuhay. Ang harapan ko na noon ay walang kabuhay-buhay. I was remember kung sino lang ang nagpabuhay nito. Si Esperanza. Ayan ang nasabi ni Rickson sa akin na naka-one night stand ko ng birthday ko. That night, nanumbalik ang saya sa puso ko't may new memorable happened on my birthday. I was happy that night. But when I woke up, I was feeling annoyed that she left me without saying anything. Kaya nainis na naman ako sa babaeng yun, kinalimutan ko ng tinatakbo ng isip ko at nag-focus na ako sa mga gawain ko. Pinatay ko ang oras ko sa pagtatrabaho at hindi ko namamalayan na hapon na pala. Gusto ko sanang abalahin si Rickson pero day off niya ngayon at may date pa. Kamusta naman ako? Tatandang binata na lang? My life, kuminsan nga iniisip ko na maghanap na lang ng babaeng kokontratahin ko at aanakan o hindi kaya mag-a-adapt. Habang nagkakaedad kasi ako, nararamdaman kong lungkot ng buhay ko. Gusto kong may experience ang uwi ng bahay at may mga anak at asawa na sasalubong sa akin at hahalik. Sa yaman kong ito, nakakalungkot lang at wala man lang akong mapagmamanahan nito at ang legacy na itinayo ng mga magulang ko ay magtatapos lang sa akin. Matapos kong mag-senti, tumayo na ako at lumabas ng office para sa labas na ako mag-dinner. Pasakay na ako ng elevator nang makita ko muli ang kambal kanina sa cafeteria. Sinubukan kong habulin sila kaso nakasakay na sila sa kabilang elevator. Ewan ko ba kung bakit gusto ko silang makilala na merong bahagi sa buhay ko na parang matagal ko na silang kakilala na hindi ko lang malaman sa ngayon. Pagpasok ko sa elevator, yung kambal pa rin ang laman ng isip ko. Ganito na ba talaga ako ka-obsessed na magkaanak? Kaya nga parang gusto kong hanapin si Esperanza. At baka may anak kami. Kaso nag-aalanganin din ako na gawin at baka magsayang lang ako ng panahon. At the board meeting, kanina pa ako naiinis sa secretary ni Rickson at naiwan itong presentation para sa mga investors. Rickson, wala pa ba? Tanong ko't malapit nang umalis ang mga investors sa board meeting. Dahil kanina pa kami pinaghihintay ng unprofessional na babaeng yun. Wait, hindi ko makontak si Kira. Just relax bro. She can do it. Pagpaparelax sa akin ni Rickson. Dahil kanina pa ako naiinis talaga. How can I relax bro? Our investors waited for almost half an hour. Wala pa ba? Tawagan mo nga ulit.
Utos ko dito at kanina ko pa nakikitang pag-iling-iling ni Mr. George. Isa sa pinakamalaking share sa company kaya ayaw ko na ma-disappoint ito. Ilang minuto pa kami naghintay bago pumasok ang hinihintay namin. Tumayo na ako at nagsalita. Everyone, let's proceed to our next project. Panimula ko habang inaayos pa ng sekretary ang presentation. Ayoko namang maboard sila at layasan ako sa board meeting. Panay sulyap ko sa babae na nag-aayos ng projector. Hindi ko lang ma-remember kung saan ko nga ba siya nakita o kung nagkita na nga ba kami. Natigil ang pag-iisip ko na magsalita ito. Sir, okay na. Magalang na wika nito tila bakit ang gandang pakinggan ng boses niya. Kasing ganda ng maamo niyang muka. Hindi ko siya pinansin at nainis pa rin ako sa kanya. Ang ayoko kasi sa lahat ang nalilate, lalo na sa ganitong board meeting. Nagpatuloy na ako sa pagsasalita. As you can see, this is our next project to endorse in and outside of the country. This jewelry is made of pure diamonds with shining shimmering stones. Paliwanag ko pa. And I hope they would impress about our new launch jewelry. Natigil ang pagpe-present ko na sumingit ang nakakainis na demanding na matandang investors ng company kong hindi lang milyon-milyon ang inaakit niya sa company ko. Matagal ko na siyang sinipa sa board members. Palagi kasi siyang kontra sa mga plan ko. Well, the product is good, but we can't endorse a product that has too much price. Reklamo ni Mr. Johnny. As you can see, hindi naman siya kamahalan. You can buy it starts with around 20 to 25 millions. Sagot ko. What? Do you think they can afford the product? Think of it, Mr. Smith. I know, you are smart. That is why I choose your company to invest my shares. Paalala nito at malapit-lapit na rin ako mapikon sa kanya. Konting-konti na lang. Tiniklop kong kamao ko sa ilalim ng lamesa para walang makakita hanggang sa nagsalitang sekretary sa gilid ko. Okay lang yan sir, you can do it. Wika nito na parang close kami para i-cheer niya ako. Hindi niya ba alam na kanina pa ako bad trip sa kanya sa pagiging unprofessional niya? Imbis na pansinin ko siya, nagpatuloy ako sa pagsasalita. Yes, Mr. Johnny. Of course, they can afford it. We can endorse it on the elite social clan society. I'm sure they can buy it for their wives, mistresses, or even their relative. Then it can easily bid for an auction. Enough, Mr. Smith. You're wasting our time. Just schedule a meeting again once you change your mind. Maring wika ng matandang nakakapikon. Kaya naman pati ang ilang investors ay nagsipagtayuan na rin at iniwan ako. Inis na inis ako at halos ihagis ko ng lahat ng documents na hawak ko. And you, baling ko sa babae sa gilid ko. Po, patay mali siyang sagot nito na akala mo walang kapalpakan na ginawa kanina. This is all your fault. Malakas sa sigaw ko at halos mag-echo ang boses ko sa loob ng boardroom. Kung hindi ka naman batang-atangat iwan ang USB mo sa kung saan, hindi na inip ang mga board members. Sa susunod maging professional ka. Dagdag ko pang sermon. Nakita kong nagsisimulang manubig ang kanyang mga mata. Kaya bigla ito nagyuko ng kanyang ulo habang nakatayo at sinesermonan ng babae. Nakita kong biglang pagtayo ni Rickson at lumapit sa amin. Wait Logan, huwag mo ngang isisi kay Kara ang kasalanan mo. Hindi niya problema na ayaw nilang ini-endorse mo. Sobrang mahal. Kahit pa sabihin nating mayayaman sila at afford nilang bumili ng produkto mo. But how come? Sa mga middle class na gustong bumili rin, how can you sell the product to them? Tanong ni Rickson na nagpakalog ng utak ko at napaisip rin ako. If they can't afford our product, so be it. Hindi na natin kasalanan na hindi nila kayang bumili ng product natin. Doon tayo sa kikita tayo. After all, hindi tayo charitable institutions. Do you hear yourself, Logan? It's so disgusting. Ano, pera na lang iiral sa buhay mo? Pera na lang talagang mahalaga sa'yo. Ganyan ka ba kasama o sadyang manhid ka lang? Singhal nito na nagpatahimik sa akin. Kaya bago pa kami magkasapakan, mas pinili kong dumistansya na muna dito. Inayos ko na gulo kong coat at lumabas ng pintuan. Where do you think you're going bro? Pahabol na sigaw ni Rickson. Ngunit hindi ko na siya pinakinggan pa. Dire-diretso lang ako sa paglalakad at habang naglalakad ako napaisip ako. Yung Kara nga bang tinutukoy ng tatlong babaeng pinopormahan ni Rickson. Kaya ganoon na lang siya kung makapagtanggol sa babaeng yon. Kaya lalo akong naiinis. Patong-patong ang bad trip ko ngayong araw. Pagkalabas ko ng company, hindi muna ako umuwi ng bahay at nagliwaliw na muna ako para mawalang inis ko. Ayaw ko namang yayain si Rickson at baka galit pa siya sa akin sa mga sinabi ko. Hindi ko lubos maisip na magkakasamaan kami ni Rickson nang dahil sa isang babae lang. Ganon siya kaimportante sa best friend ko para ipagtanggol sa akin at kanina ko lang nakitang ganoon ka-overprotective. Ito na parang naging knight in shining armor ng babae.
na kinagagalitan ko. Kaya nakaisip ako ng plano bakit hindi ko siya akitin para mahulog siya sa akin at mawala ng gana si Rickson sa kanya. Total hindi naman sila bagay na dalawa. Sinong bagay sa kanya? Tanong ng isip ko. Kaya bago pa ako mabaliw kakausap sa sarili ko, tinungga ko ng alak na kakaserve pa lamang. Nang biglang may lumapit sa babae sa harapan ko. Alone, Mr. Handsome? Malanding tanong nito. Dahil bad trip ako, hindi ko siya tinapunan man lang ng tingin. Sungit naman? By the way, I'm Esperanza. Just call me Espe. Kinikilig na wika nito, bigla akong napatigil sa pag-iinom at naalalang sinabi ni Rickson. Esperanza ang pangalan ng babaeng naka-one night stand ko at ang sabi pa niya, nabid niya ito sa auction. Hindi kaya siya ang hinahanap ko? Kaya naibulalas ko na lang bigla ang salitang, Ikaw? Sinong ikaw? Nakakunot ang noon ito sa akin at tila nagtataka sa mga pinagsasabi ko. Yes, you. Sabi mo Esperanza ang name mo, right? Ulit kong tanong dito at baka nabingin lamang ako. Yes, interrupted her using my pointer finger saka matigil siya. Pinakatitigan ko siya ng mabuti kung siya ba talaga ang babaeng hinahanap ko. Bakit hindi ko makapasa sa sarili ko na siya ang hinahanap ko? I tried to kiss her na pinaulakan naman ito pero nang tila tumatagal ang halikan namin na walang excitement ko nang wala akong maramdaman sa halik nito. Kaya itinigil ko na rin. Why? Tinatanong nito. Nothing. Get lost. Wika ko. Na ikinataas niya ng kilay, iniwan niya ako mag-isa at pinagpatuloy ko na rin ang aking pag-iinom. Sana lang wala nang mang-istorbo sa akin at baka mabwisit na naman ako. Ringing. Dahil sobrang ingay sa cozy night bar, hindi ko narinig ang caller. Napakalasing ako hanggang sa umikot lahat ng paningin ko. Nahihilo na ako tanging dim light lang ang nakikita ko. Ayos ka lang sir? Boses lalaki nagtatanong kahit hindi ko maklarong pagmumukha nito. Inalalayan niya ako hanggang sa makarating ako ng VIP room at hindi ko na alam kung ano ang pang nangyari ng gabing iyon. Nagising na lang ako na masakit ang ulo ko at halos mapamura ako ng makitang oras. Past 10 PM na at kailangan ko na makabalik ng bahay. Dahil bukas na bukas din magpapatawag ulit ako ng board meeting. Ayoko magsayang ng araw na hindi ko naaayos ang lahat-lahat. Siguro nga may point sila at kailangan ko maging maingat sa susunod pa. Masyadong exaggerated ang reaction ng mga board members. Kaya kailangang mabusisi ang gagawin. Kasalanan talaga ng sekretary na yun kung bakit hindi ko napaghandaan ang presentation ko. Kaya bukas na bukas rin, makikita niya kung paano ako mag-handle ng mga employees. Hindi porket apple of the eye na siya ni Rickson, ganyan na siya kumilos. Hindi pwede sa akin ang ganyan ka-unprofessional na tao lalo na't nagtatrabaho siya sa loob ng kumpanyang pagmamay-ari ko. Wala na akong inaksayang oras pa at lumabas na ako ng VIP room kung saan nakasalubong kong staff at inabot sa akin ang cellphone ko. Nagpapasalamat lang ako sa kanya bago ako tuluyang lumabas ng pintuan ng bar. At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.